Tinutulis na ng mga operatiba ang nasa likod ng mga naglipa ng pineking video kung saan pilit ginagaya ang boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang pampagising na balita ni Cheryl Cosin. Mismong Department of Information and Communications Technology o DICT ang nababahala ngayon sa naglipa ng pineking mga content online na gumagaya sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Mismong si DICT Undersecretary Jeffrey D. ang nagpakita sa media ng panibagong video sa YouTube na kung pakikinggan, parang si PBBM mismo ang nagsasalita. Binigyan ko na sila ng pahintulot na gawin ang nararapat kung sakaling umatake ulit ang China sa ating dagat. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Ang boses na yan, peke. In-upload ang video noong April 20 sa YouTube channel na Kamayad TV na may mahigit 12,000 subscribers. Yung title pa lang maliwanag na. May deception na agad. But this one kasi has a message. A message saying that we are on war footing, which we clearly would state we are not. Sa isang pahayag naman, una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga kumakalat na video kuno ng Pangulo na nagdedeklara ng gyera. Paglilinaw ng PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Deepfake lang daw ang mga ito na minanipula lang sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kaya ang DICT nakikipag-ugnayan na sa YouTube para mabura ang video. Dito mo makakalata na mukhang hindi lang siya. There seems to be a pattern of trying to make this news persistent. Tingin naman ng National Security Council o NSC, may kaugnayan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang paglitaw ng mga deepfake video. They think that these balikatan exercises as a prelude to war, kaya may mga deepfake videos na lumalabas. Lahat po ito seeks to manipulate the information environment. Nakatakda ng imbestigahan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga deepfake video. May paraan din daw para matukoy kung sino ang nasa likod nito. We'll have to communicate with YouTube kanino yung account. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. And because we already have a SIM card registration act, then it's a matter of identifying who the owner of that mobile number is. No? Babala naman ng DICT sa mga nasa likod ng deepfake videos. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Nananawagan din sila sa publiko na maging makilati sa mga nakikita online at huwag nang i-share ang mga maling impormasyon.